Nawala na nga po si Coach Chot Reyes sa Gilas, pero alam nyo ba na naipasok niya muna ang koponan sa isang magandang sitwasyon na posibleng hindi makuha ng Gilas kung natalo po sila dito sa China? Tutukan po natin yan kasi maganda yung nangyari bago po umalis si Coach Chot Reyes. Dahil bakante na rin po ang posisyon ng head coach, sino ngayon ang dapat pumalit, di ba? May intriga po yan kasi ayaw po ni Coach Tim Cone. Si Coach Jong Wichico kaya or isang European coach, di ba? Yun ang mga iniisip natin ngayon. Problema din po si Renzo Bando kasi matapos po siya magtala ng magandang performance laban po sa China, nangangani po na baka hindi siya makasama sa Asian Games. Sayang, di ba? Kung hindi po siya makakasama, pag-uusapan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat po ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo po yung ating palabas, kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po, okay na po ako doon. Maraming salamat po. Bago pa naganap ang bakbakan ng Gilas at China, nangako na po si Coach Tim Cone para sa Pilipinas. Ano nga ba sinabi ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi niya sa kanyang official Twitter account. Naging mahirap po sa aming lahat, sa players, sa coaching staff at sa lahat po ng kasali. Hindi na po kailangan sabihin yan. Hindi namin gusto yung resulta pero yung effort, ipinagmamalaki po namin yon. Ngayon, andito na kami at magbibigay kami ng isa pang superhuman effort para talunin po ang China. #NSD, never say die. Grabe po yung superhuman effort na sinabi ni Coach Tim Cone, ha? At nakita po natin kung ano po talaga yung ginawa nila para bumangon sa Kumunoy na kinasadlakan po ng Gilas dito po sa nagdaang 4 na laro. Nanalo of course ang Gilas laban po sa China. Si Jordan Clarkson, kumamada po siya ng 34 points. 24 points po doon, kinuha niya sa third quarter, ha? Sinagasaan niya talaga yung China sa quarter po na yan. Walang lingon-likod dyan, saksak lang ng saksak eh. Meron siyang 3 assists, 11 po ang ipinasok niya sa 18 field goals, 5 sa 10 3-point shot ang pumasok at 7 sa 9 na free throws ang ipinasok ni Jordan Clarkson. Si Renzo Bando, meron po siyang 14 points at 5 rebounds, 5 po sa 9 na tira ang naipasok ni Renz. Si Kai Sotto na sobrang lamig sa mga nagdaang mga laro kung saan tayo natalo ng 4 na sunod, kumamada rin po siya ng 12 puntos at 6 na rebounds. 5 rin sa 9 na tira ang naipasok ni Kai Sotto. Di hamak na maganda po yung statistics ngayon, di ba? Nito si Kai Sotto and of course si Renzo Bando. Si AJ Edu, grabe din po yung pinakitang tatag ng loob, ha? Hindi lang kagabi, laban po sa China, kundi mag-isang mga nagdaang laban po yan. Si Dwight Ramos, grabe din ang kanyang pinakita. Hindi lang kagabi, of course, kung hindi maging sa mga nagdaang bakbakan po yan. Napaka-consistent nga po ni Ramos eh. At mapapasana all ka na lang talaga dito kay Dwight Ramos. Actually, lahat naman talaga nag-contribute sa bakbakan. Pero syempre, hindi mo pwedeng paligtasin na ibinigay na energy na rin sa Bando sa laban eh, di ba? Parang siya po kasi yung naging spark plug ng Gilas against China. Nakakahawa kasi yung galaw niya eh. Yung tipong gaganahan ka talaga kapag kasama mo siya sa loob. Kasi sobrang athletic at ang bilis, ha? Nagdadank ng walang buwelo, ha? Iba po yun. Kakaiba po ang Renzo Bando. Ang tanong, ngayong papalapit na ang Asian Games at very obvious na kailangan si Renzo Bando, makakasama ba siya sa hanay ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Renzo Bando sa video ng ABS-CBN News. Depende po yan kung papayag po ang team ko kasi sobrang tagal ko na pong nagbabakasyon or nakabakasyon. Dapat July 9, nasa Korea na po ako pero nag-extend pa ako dito. So depende po yan. Kung titignan po natin yung mga sagot ni Renzo Bando, malaking problema po yan kung hindi makakasama, di ba? Sa hanay po ng Gilas na sasabak po dito sa Asian Games. Hindi naman natin sinasabing maipapanalo niya mag-isa yung bakbakan, pero kitang-kita po natin yung kanyang impact sa kupunan eh. Lahat kasi aggressive kapag andun po siya sa loob. Lahat parang walang kapaguran eh. Yun siguro ang spirit na dala-dala niya kaya medyo may problema kapag wala siya dito sa Asian Games. Napakalaki po siguro na magiging problema po natin kapag nangyari po yan na hindi siya payagan ng anyang KGC kasi nga dapat July 9 pa, no? Pero teka, ano ba yung masasabi dito ni Coach Chot Reyes sa naging performance ni Renzo Bando laban po dito sa China? Ito po ang sinabi ni Coach Chot Reyes sa One Sports or sa video ng One Sports. Nabigyan katwiran siyempre yung pagpili sa kanya. Alam naman nating lahat, isa siya sa mga final selection namin eh. At kailangan namin gumawa talaga ng isang napakahirap na desisyon sa pagpili. Imagine kung hindi nakasama si Renzo Bando, ha? Base kasi kay Coach Chot Reyes, medyo nahirapan talaga silang pumili, no? Isa po si Renzo Bando doon sa mabibigat na pinili sa matitinding desisyon na ginawa ng Gilas. Ang laki ng nawala kung hindi siya nakasama, di ba? Anyway, hindi sila binigo ni Renzo Bando. Nagpakita siya ng dapat niyang ipakita talaga kahit late na. Pero ang laki ng impact na yun. Kasi
China po yung nadali ng Gilas Pilipinas. Big fish, sabi nga nila, di ba? Bukod kay Renzo Bando, problema din po ngayon kung sino yung susunod na coach ng Gilas. Kasi nga, huling biyahe na po yun ni Coach Shot Reyes sa Gilas. So ngayon, ang pinag-uusapan po dyan is kung sino ba talaga. May suggestion po ang ilan na kumuha na lang po ng European coach. Pero ang problema dyan, hindi naman lahat ng kinukuhang European coach nagdi-deliver eh. Katulad na nangyari sa China, ayun, si Djordjevic. Bokya din, di ba? Kung tutuusin, siya yung dating tactician ng Serbia na sobrang lakas, di ba? Pero nag-deliver ba ng maayos sa China? Di ba hindi rin? So, isa yun sa mga factor na dapat i-consider ng SBP kung sino ba talagang dapat kunin. May nagsasabi rin na dapat si Coach Tim Cone na lang. Pero ayaw din po ni Coach Tim Cone eh. Si Coach Jong Wichico parang hindi rin naman ata interesado sa pwesto. Kung si Jos Reyes naman, duda rin tayo na kukunin siya ng SBP kasi tiyak, iiwas sila sa susunod na batikos mula sa netizen kasi nga anak siya ni Coach Shot Reyes. So sa ngayon, tiyak mahihirapan ng SBP na kumuha ng kapalit ni Coach Shot Reyes. At dahil pinag-uusapan na rin natin si Coach Shot, maganda rin po yung ginawa niya kasi kung hindi alam ng karamihan, nagawa niya munang papasukin sa Olympic Qualifying Tournament ang Gilas Pilipinas bago siya nawala sa kupunan. Paano ba nangyari yon? Ito po ang sinabi ng report ng Spin. Kwalipikado na ang Gilas Pilipinas na maglaro para sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon kasunod ng kanilang malaking panalo sa World Cup noong Sabado ng gabi laban sa China. So base nga po sa report ng Spin, ayun na, pasok na ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. Pwede na silang makipag-compete para sa isang pwesto dito sa nalalapit na Olympics na gaganapin po yan sa Paris ngayong 2024. Ano pa yung karagdagang balita na magpapatunay ng pagkakasama ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament para sa Paris Olympics? Ito po ang sinabi ng report ng Spin. Naglabas ang FIBA ng ranggo para sa classification round kung saan napunta ang Pilipinas sa ika-24 na pwesto na may 1-4 win-loss record. Sapat na para maging qualify sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon. Salamat sa 96-75 panalo laban sa China. So malaking tulong po pala yun, di ba? Yung panalo ng Gilas dito sa China. Kasi kung natalo tayo doon, malamang sa kangkungan tayo pupulutin. Ganon ang story na lumalabas base sa naging pahayag ng Spin.ph. Paano natin nasabi na malaki na itulong ng panalo ng Gilas sa China? Ito po ang report ng Spin. Batay sa ranking ng FIBA, nakapasok ang Gilas sa ika-4 at huling baitang para sa Olympic Qualifying Tournament na kategoryang 16 following next best ranked teams o ang susunod na best 16 placers sa World Cup na hindi nakakuha ng pwesto sa Olympics. So yun po yung pahayag ng Spin.ph regarding po sa inilabas na ranggo ng FIBA na nagpapatunay na pasok na nga po ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. Kung 1-4 ang record natin sa FIBA tapos nakapasok tayo sa OQT, bakit yung Mexico 2-3 ang record nila, hindi sila nakapasok sa OQT? Ito po ang sinabi sa report ng Spin. Kapansin-pansin, nakapasok ang Gilas sa Olympic qualifiers na may 1-4 record habang ang Mexico ay hindi nakapasok sa kabila ng pagtatapos ng 2-3. Bakit? Ito ay dahil pumangalawa ang Pilipinas sa Group M habang pumangatlo ang Mexico sa Group N. Base po sa report na inilabas ng Spin, malinaw na naipasok muna ni Coach Shot Reyes ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament bago niya tuluyang binakante ang posisyon bilang head coach ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.